Hello, what's up mga ka-farmers? Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nanonood dyan, thank you for watching. Please subscribe to our channel and hit the notification bell. Sa ngayon mga ka-farmers, ang video natin ay tungkol sa ating okra na 3 months old, mahigit na mga ka-farmers. At saka ito na yung itsura sa ating okra sa 3 months. Yan, makikita natin ang ating okra ay may batik-batik na. Dahilan ng walang ulan dito sa atin at maraming white fly. Kaya agapan natin ang okra natin mga ka-farmers dahil ito ay magkaroon pa ng maraming bunga at saka suhi. So, ang ginagawa natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano natin maagapan mga ka-farmers. Ayan, ito ay isa pa lamang sa kanyang bunga at saka ito. Ayan mga ka-farmers. Ayan, may batik-batik na. Kung makikita natin ay mayroon ng batik-batik. Hindi na masyadong maganda ang kanyang bunga dahilan ng mga insekto. Ito. Ayan. At saka, ito ang ating lupa ay isang buwan na mga ka-farmers na walang ulan dito mga ka-farmers. Ayan, tuyong-tuyo na ang ating lupa. Pero ang ating okra ay nagtatapos na ang kanilang dulo. Ayan. Wala nang talbos. Yan. Wala nang talbos. Halos bulaklak na lahat. Saka ito, mga ka-farmers. Yan, makikita natin. Yan. Yan ang ating okra ngayon. Wala nang talbos, mga ka-farmers. So, ang ginagawa natin para mas lalong dumami ang kanyang bunga at saka maagapan natin ang mga peste dito na dumapo at saka tuyo yung lupa para hindi siya masyadong mabigatan at hindi madaling mamamatay. Ang ginagawa natin ay ayan. Yan mga ka-farmers. Pinutol natin 2 dangkal mahigit or 1 foot ang natira sa puno ng ating okra at saka kinukuha natin yung ibang suhi na malaki, yung ibang sanga. Ayan mga ka-farmers, ipapakita ko sa inyo kung paano natin gawin. Ayan. Ayan. Ito ang kanyang mga sanga. Sa pagtanggal niyan, ganito lang mga ka-farmers. Ayan. Tanggalin natin yan. Tapos ito. Tapos itong mga suhi na to. Tanggalin natin. Tapos putol. Tapos putol. Yan lang ang pagtanggal. Tapos ganyan mga ka-farmers. Ang pag-pruning sa ating okra mga ka-farmers. Tanggalan natin ng mga sanga. Ayan. Ang ating ginagawa. Saka putol. Ayan. Ayan mga ka-farmers. Ayan mga ka-farmers yung may mga sanga pa. Tanggalin natin to. Ayan. Yan lang mga ka-farmers ang pag-pruning sa ating okra para hindi siya madaling mamamatay at saka magkaroon pa ng maraming bunga. Yan. Dahil buwan ng February ngayon, dito sa atin ay nagkaroon ng maraming white flies mga ka-farmers. Hanggang ito sa buwan ng May. Ang obserbasyon natin dito sa ating lugar mga ka-farmers. Kaya para walang madapuan ang ating white flies, nagkaroon tayo ng pruning sa ating okra mga ka-farmers. Yan ang kagandahan sa okra mga ka-farmers. Kasi hindi basta-bastang namamatay. Hindi tulad ng mais at iba pa na paglaki nila ay kapag tagtuyo ay namamatay sila mga ka-farmers. Kaya ang okra natin, ayan, nawawala lang ang kanilang talbos dahil sa sobrang tagtuyo. At saka hindi tayo nakapagbagsak ng abono mga ka-farmers. Ayan. After 3 weeks mga ka-farmers, makikita natin ito na magkaroon na ng maraming sanga mga ka-farmers. At kung mayroong ulan ay makalagay tayo dito ng abono mga ka-farmers. Yan, makikita natin
ay halos wala na silang sanga. Ayan, mayroong maliliit na natira. Yan, pangilan-ngilan na lamang dahil ating kinukuha yung kanilang mga sanga. Yan, ang ating ginagawa sa ating okra mga ka-farmers. Yan. Ganyan lang ang pag-pruning sa ating okra mga ka-farmers na 3 months old mahigit. Ito ay nakapag-harvest na siguro ito ng ilang kilo kasi ang tira na kinikita natin dito ay nagkaroon na tayo ng mahigit 27,000 dito sa ating okra mga ka-farmers. Yun ay hindi tayo nakatikim ng tag 30 ang kilo. Minsan lang tayo nakatikim ng 25 at saka ngayon mga ka-farmers ay bumaba hanggang 15 pesos lamang ang kuha dito sa atin. Kaya ayan ang ating okra pero kay ganda pa naman ng ating presyo. Kahit na 20 bawing-bawi naman tayo sa kapital dito. Yan ang kagandahan sa okra mga ka-farmers at hindi pa tayo dito nagtapos lang kundi patuloy pa itong magbibigay ng bunga. Ang kagandahan sa pag-pruning ay magkaroon siya ng maraming sanga at saka mas lalong lumadami ang kanyang bunga mga ka-farmers. Sa susunod na video mga ka-farmers ay abangan nyo lang mga ka-farmers kung ano ang mangyayari dito at saka gaano kadami ang ating mai-harvest dito mga ka-farmers. Kaya mga ka-farmers, huwag tayong mawawala ng pag-asa kahit tag-init, tag-tuyo at saka maraming piste. May solusyon dyan mga ka-farmers. Sipag, tiyaga at dasal lang mga ka-farmers. Tulad ng ating pitsayan dyan ay wala ng tubig pero umaasa pa rin tayo na magkaroon ng ulan at saka nagdasal pa rin tayo sa Panginoon na magkaroon ng ulan mga ka-farmers. Yan ang mga small farmers, hindi tayo basta-basta susuko para makaahon tayo sa ating kahirapan mga ka-farmers. Kaya magtanim na magtanim at saka kung wala magkaroon tayo ng malaki at malawak na mga taniman mga ka-farmers dahil pupunta tayo doon at saka magtatabas tayo para magkaroon tayo ng malawak na taniman mga ka-farmers. Hindi basta-basta tayo susuko mga ka-farmers. Gabay lang sa Panginoon ang ating pag-asa mga ka-farmers. Sa lahat ng mga nanonood dyan, thank you for watching and more videos para sa inyo mga ka-farmers kasi gumagawa tayo ng video para sa inyo. Hindi lamang ito mga funny video kundi nagbibigay tayo ng dagdag kaalaman at saka sa ating mga kapwa dyan na mga farmers sa mga nagsisimula pa lamang ay ayan, ito ang maganda nating itanim mga ka-farmers kasi maramihang harvest natin ang ating magawa dito mga ka-farmers. Thank you for watching. God bless you sa inyong lahat at mag-subscribe na kayo sa aming munting channel. Thank you for support and thank you for watching. God bless us all.